Okay, so meron po mga bagong characters ang nakisawsaw dito sa issue na 'to. So magkaroon po tayo ng political edit. Ito po si vlogcaster Armand Dean, si Vad. So si Vad po kasi dating, well, sabi niya katrabaho niya daw si Christian Esguerra, and I believe naman na maganda yung pinaghuhugutan ni Sir Vlad Divad dito. Kaso mukhang may misunderstanding sila ni Chris Ulo. Si Chris Ulo kasi masasabi natin na kaibigan natin yan. At least kinukonsider ko siyang kaibigan. Pakinggan natin. Move on kami, yung tao hindi man lang humihingi ng sorry, hindi man lang i-admit yung kasalanan niya. Ulit. Move on na lang, move on, wag pag-usapan ng problema. Ang importante, kayo pa rin, pero sa totoo lang, basag na yung relasyon nyo. Parang ang pinopoint yata ni Chris Ulo dito, dapat hindi mo na protektahan si Christian kasi nga may sinabi sa'yo si Christian dati. Tutuloy lang natin. Kaya wag nyung gawing relasyon nyo to. Move on? Paano mag-move on kami, yung tao hindi man lang humihingi ng sorry, hindi man lang i-admit yung kasalanan niya? Hindi yan mag-a-admit, Chris. Dahil Sobrang hindi mag-a-admit yang si Christian. Kumbaga hanggang dulo yan, kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Kasi hindi naman kasi siya anchor na sa ABS. So, alam mo yun, or sa mga big network. So, kumbaga kung independent ka na, wala ka na talagang i-boss nun. So, yan yung pros and cons ng pagiging independent vlogger. Like myself, ako independent vlogger ako eh. Wala naman akong totoong boss eh. Na in the sense na yung Boss Martin, pangulit lang yun dun sa mga tumatawag kay Tatay Digong. Pero in reality, we can pretty much say what we want to say. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, kasuhan yung mga dapat kasuhan. That includes Martin Romualdez. Diba? So kung boss ko si Martin Romualdez, pwede ko ba sabihin yun? Syempre hindi, diba? So the same way dito, yun yung pros. Yung cons naman, mas since walang masyadong filter yung mga kagaya namin ni Chris Ulo, ni Christian Esguerra, talagang kami, susceptible kami makasuhan, ganyan. That's the reality of the situation, mga lods. That's really how it goes. Tuloy natin. Journalist siya yung naggagamit ng tanga sa presidente. Nakausap ko to si Chris, minessage ko siya. Galit talaga siya, as in legit yung galit niya. Like, I mean, tayong dalawa na lang to, Chris, pero gets ko naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, meron talagang mga passionate vloggers for the president. Talagang they exist. Ako kasi, neutral lang ako eh. Nakinig ako kay vlogcaster nung isang araw siya. I don't think naman na nag-ad hominem na yung mga BBM vloggers versus sa'yo. Or at least si Chris Ulo. Ang pinupunto niya dito, bali si Christian Esguerra. Actually, si Christian Esguerra nga yata yung pwede nating tawagin nag-ad hominem kasi he called the president stupid, di ba? And hindi lang yon, si Christian Esguerra is known to hit us vloggers, di ba? Hindi mataas yung tingin sa amin ni Christian Esguerra. Kasi nga, journalist siya. And I tend to agree with him. Kahit na, kasi syempre, lahat ng journalist pwedeng maging vlogger. Pero hindi lahat ng vlogger pwedeng maging journalist. It will take 4 years at least para sumampa kami dun sa lebelo nila, di ba? So that makes sense. But then again, huwag ka sana rin bumaba dun sa level namin. Alam namin na mataas ka sa amin, so huwag ka nang bumaba sa level namin. Yang mga ganyan, yung tanga, kasabwat, DDS yan eh. 100% DDS nagsasabi niyan eh. Diba? Anyway, tuloy natin. Kasi magbubuong kami. I-admit niya muna ang kasalanan niya. Hindi yan mag-a-admit, Chris. Humingi muna siya ng sorry kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yan. Magmo-move on kami. Hindi yan. Move on? Ano to? Relasyon? Move on? At least nagkaalaman tayo na meron troll ang Malacanang, no? Dami. Wala yan. Sobrang wala talaga. Vloggers. At least nagkaalaman, no? Ano may troll yung malaki? Alam mo kung paano mo lalaman may trolls or merong mga vloggers for Malacanang? Dapat iisa yung sinasabi. Iba-iba eh. Panoorin nyo, hindi naman ako Malacanang vlogger. Or Marcos vlogger. Pakinggan nyo si Chris Ulo, si Kuya Alfred, si Mike Cervera, si Niolo. Iba-iba yung sinasabi namin. Kasali na rin ako siguro in the sense na kino-content ko din siya. Baka kasi pagkamalan ako. Pero ilagay nyo rin ako dun sa
sa mix just para mas madali sa inyo. Iba-iba yung messaging namin. Kung talagang may coordinated attack dyan, dapat iisa yung messaging namin. Hindi naman eh. Ako, ayaw ko kayong mag kay Christian Isguera. Ayaw ko kayong mag-unsubscribe kay Christian Isguera. Yung iba gusto. Oh, 'di ba? Doon pa lang iba na eh. Ako, medyo may reverence pa rin ako kay Christian Isguera kasi alam ko na magaling siyang journalist. Pero sila Chris Ulo, talagang galit sila. Kasi what? Sila yung talagang loyalista vloggers eh. Hindi naman ako eh. Pero gets nyo? So, you cannot talk to these people and reason with them na okay lang yun. Kasi maraming pumupuntos din si Christian Isguera sa mga vloggers eh. Hindi naman namin siya kino-call out for that eh. Pero kinall out nila because malapit na magtapos yung termino ni Pangulo eh. Nasa legacy building na siya eh. Etong mga ganitong usapin, hindi na to nakakatulong eh. So maganda rin na mapakita ng mga supporter na talagang nandyan kayo, di ba? Alam mo yun, lumalabas kayo sa comment section, nagsusubscribe kayo sa mga vloggers na at least pinoprotektahan yung legacy ng Pangulo kasi matatapos na eh. 14 months na lang yan effectively. Kasi by October 2027, ayan na. Ano na yan, waiting for the exit na yan, di ba? Until the final SONA, di ba, ng July. And then wala na, GG na, di ba? Anyway, tuloy natin. Alam mo ba, wait lang. Alam mo, Christian Isguera, alam mo, pag ako nakasampad yun sa platform mo, una ko muna siguro tatanungin sa'yo, ano pagkakaintindi mo sa troll? Sige nga. Ano nga ba? Ano pagkakaintindi mo sa troll? Yun ang una ko yung tatanong. Kasi, baka kasi kapag masama yung sinasabi, automatic troll na agad. Diba? Hindi naman ganun eh. Meron talaga mga totoong tao. Sa Facebook, mas maraming troll. Dito kasi, tingin ko wala eh. Kasi mas mahirap gumawa ng YouTube account kaysa sa Facebook account. In the sense na, kailangan may Gmail ka muna, tapos ganyan. Unlike sa Facebook na magsa-sign up ka, pwede number, pwede email, 'di ba? So mas komplikado, 'di ba? Dito kasi ang tagal pa, 'di ba? So palagay ko kung merong troll sa Facebook yun mas madalas. But hindi ko rin naman sinasabi na hindi ganoon naka-sophisticated yung mga yung technology na magkaroon, di ba? Pero pakinggan natin si Chris. Ano pagkakaintindi mo sa troll account? Kasi meron ako nakikita mga account, mga matatanda talaga, yung mga old school na loyalista. Alangan namang troll account yun, hindi Yung tito ko, nanonood siya talaga ng mga vloggers. Na loyalista yun eh. Kilala niya nga si Jan Kasangkay eh. 'Di ba? Kilala niya si Mike Cervera, 'di ba? And yung iba binabati na rin ako kasi yung mga matatanda talaga, yung may mga edad talaga, mga loyalista 'yan kasi nakikita nila na hindi ako masyadong positive kay Marcos, hindi rin ako masyadong negative, nasa gitna lang ako. Kasi gusto ko lang talaga matapos ng ayos itong itong administrasyon na to. And then let's move on after that. Kung sino yung nararapat na successor ni Marcos, so be it. Pero sa ngayon, etong mga ganito hindi to nakakatulong, totoo lang. Sana yun na lang sana yung ibalato ni Christian Isguera. Although sinasabi ko sa kanila na itong mga loyalista na to na bigay na lang natin sa kanila, pero nagigets ko din eh na legacy building na kasi ngayon eh. So mahirap na sa legacy building ka tapos sinisiraan ka pa, di ba? Ang intindi yata ni Christian Isguera do sa troll account. Kapag maganda sinabi sa kanya, ang message nabasa niya, hindi troll. Yan. Kapag pangit yung nabasa niya, yung message niya sa comment section, troll account. Hindi ganun yun. Kadalasan ng troll Kahit account troll account, kayang pumuri. Kaya din manira. Halimbawa, gagawa ako ngayon ng account. Ibang pangalan. Tapos ang pangalan, ang picture aso. Sure, troll account yan. Kasi ginamit ko yung aking platform, yung Google account ko, para makagawa ng isang peking account na ibang pangalan
tapos yung picture, Aso. aso. Tapos, magme-message ako sa iyo, ang galing mo talaga, Christian Isguera. Sa ang matalino, yung mga BBM vlogger, bobo. Kaya ako, kapag sumasagot ako talaga, chine-check ko muna yung profile. 'Di ba? Tinitignan ko kung totoo ba or hindi. Yung iba talaga, lalo na yung mga sa Facebook, tinitingnan ko talaga. Kapag nakita ko, walang naman yung account, binablock ko na agad. Madedetermine mo naman yan sa tagal mo dito sa SOCMED. Makikita mo kung sino yung troll account or hindi eh. So, ang point lang naman kasi ng mga loyalista, and sana ma-explain to ni Vlogcaster kasi I think naging okay sila ni Vlogcaster, although may sinabi si Vlogcaster na parang yumabang na daw si Christian Isguera. Well, may platform na kasi siya na sarili niya eh. Isipin nyo ang ANC, 3 million followers yon, di ba? Pero hindi sila tumatabo ng views kapag sa pang-araw-araw. Meaning to say, hindi matataas yung views nila kada upload nila. Pero si Christian Isguera kasi, kada upload niya, mataas yung views relative dun sa size ng channel niya. Tapos madalas siya. Biruin mo, may live stream siya, ika-cut niya, tapos yung live stream na yon may long form 10 minutes, meron din short form 1 minute, tapos meron pa sa Facebook. So, kung titignan mo yung distribution niya ng content, maganda talaga. So, given that, sana lang magkaroon siya ng konting empathy para dito sa administrasyon na to. Ako, naiintindihan ko na yung mga kaibigan nating mga loyalista kasi they're just trying to protect the last moments of this nitong huling mga araw nitong tong administrasyon na to, 'di ba? So sana ma-realize yun ni Christian kasi totoo lang, pag nanalo si Sara Duterte sa impeachment, kailangan magtulungan ng loyalista at saka ng pink para matalo ang mga DDS. Actually, hindi nga eh. Let's say ma-impeach si Sara, meron pang Pulong tsaka Baste. Si Pulong and Baste are 1 and 2 or 3 and 4. Nasa top 5 sila sa senatorial balls. Oh, papayag ba kayo nun? Makabalik tong mga Duterte na to. Diba? So, meaning to say, we need each other. Yan yung message ni Sara Trillanes. And this is the message na sinabi ni Kuya Alfred nung isang araw. Nakikinig ako sa lahat ng panig. Kay Christian Isguera lalo. Yun lang naman po, mga lods.